top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. In humble adoration, I kneel before your throne. In brokenness, I seek your face alone. Okay, isang magandang gabi pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. At lalong-lalo na po sa atin pong mga regular na tagapakinig ng programang Back to the Scriptures. Ito pong muli ang inyong programa tuwing linggo na mapapakinggan ang lahat po ng inyong mga katanungan sa buhay, mga kagalumihanan o mga bumabagabag sa inyong mga kaisipan ay tanging ang Diyos lamang ang magbibigay ng katugunan at kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ang programa pong Back to the Scriptures ay inyo pong mapapakinggan tuwing linggo sa ganap pong ikapito hanggang ikawalo ng gabi. Dito lamang po sa himpilan ng DWBL 1242 kHz. At para po naman doon sa mga nais pong magtanong, ay amin po kayong iniimbitahang mag-text po. Ngunit mamaya po ay aming ipagkakaloob sa pagdating po ni Sister Sheila, sapagkat Sister Sheila po ay nasa biyahe pa. Ay kayo po inaanyayahan namin na samahan niyo po kami sa loob ng isang oras sa mahalaga pong paksa na pag-uusapan para po tayo po ay magkaroon ng kaalaman sa ating pong kaligtasan. At ito pong muli ang inyong mga lingkod si Papawid, Brother Robert Aviles, kasama ko po si Brother Ronald Ubidos at Sister Sheila Torio, ay muli pong bumabati ng isang mapayapang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Brother Ronald. Magandang gabi, Brother Robert, at sa ating mga suking tagapakinig na na-miss po natin sila ng 2 linggo, no? Opo, kasi parehong taping ang ginawa natin. So sabi ko ay so excited na makabalik dito sa ating programa at maging live at buhay na buhay para po sa ating gagawing magandang paksa ngayon. Opo, kasi po si Brother Ronald ay nagpunta ng Palawan. Oo. At nagsagawa ng crusade o paglilingkod. Kumusta naman doon, kapatid? Napakaganda ng ating paglilingkod doon at sana po ako'y nananalangin, Brother Robert, na makabalik tayo ron. Isama at sana mo nga kasama ka na ron. Sama na ako susunod. Para may promote natin ang ating programa. Gaya po ng atin pong nakagawian, mga kaibigan, ay patuloy po tayong hihingi ng gabay sa ating Panginoon sapagkat meron na naman pong inilaan ng Panginoon na magandang pag-uusapan sa kanyang katunayan ng pagiging Diyos. Kaya maganda itong ating pamagat, mga kaibigan. Kaya doon po sa kakabukas lamang ng inyong mga radyo ay patuloy po kayong tumutok. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay paano naging Diyos at tao si Jesucristo. So ito ay very controversial kung talagang ating iisipin. Kaya kayo po ay tumutok, mga kaibigan, at samahan niyo po ng pananalangin sa Panginoon para maunawaan niyo po ng lubusan ng ating pag-aaralan. Kaya tayo po hihingi ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, Brother Ronald. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Muli po na pinahintulot po ninyo na ang programang Back to the Scriptures ay muling mag-live on air para po makapaglingkod at makapagbahagi ng mga katotohanan na mula sa inyong salita at lalo po kayong makilala ng mga tao, lalo na yung mga taong nangangailangan pa ng inyong kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. Gabayan niyo kami ng banal na Espiritu. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kapatid na Ronald, no? Yun na nga, maraming nagtatanong at maraming iba ay nagugulumihanan kung bakit merong ganitong tinatawag na dual nature ang Panginoon. Totoo ba ito na ang Diyos ay maari ding tao at ang tao ay Diyos?
Hindi Isa ba? nga yan sa very controversial. Actually, napahapyawan na natin yung tungkol sa kalagayan ni Kristo ng mga nakaraan, pero parang hindi pa sapat. At pagka nakikita ko nga, lalo na sa internet, na marami pa rin nagtatanong. Marami pa. At nalilito ng mga tao, at minsan sa radyo at telebisyon ay talagang nakikita natin na marami pa rin ang confused tungkol sa topic na ito, Brother Robert. Hindi nila ma-identify kung ano talaga ang kalagayan ng Panginoon, at di rin maintindihan ng karamihan kahit na sabihin natin sila ay mga mag-aaral pa ng Biblia, kung ano ba ang ibig sabihin at paano ba naging Diyos at tao si Jesucristo. Ang totoo niyan, habang binabrowse ko po kanina yung ating pong Facebook account sa Back to the Scriptures, at nung aking pong ina-advertise at pinopost sa maraming groups yung atin pong magiging topic ngayong gabi, ay napakarami pong mga tanong mula po sa mga Kristiyano at mga hindi Kristiyano na papaano nga ba na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos and at the same time ay tao. Totoo yun. Oo. Kasi may mga naniniwala na si Kristo ay tao lang, meron naman naniniwalang siya ay Diyos lang. Oo. Kaya ang gagawin po natin ay para po sa kapakinabangan ng ating mga tagapakinig, ay maganda po na kung kayo may mga Biblia sa inyong tahanan ay inyo pong subaybayan ang aming magiging discussion. Unang-una po, para sa ikatutulong ng atin pong paksa. Alam po ninyo, ang ating Panginoong Jesucristo, kung atin pong isasang alang-alang ang kabuuan ng salita ng Diyos o ang tinatawag na Biblia, ay maliwanag naman po na sinasabi kung ano ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na kung atin pong sa Old Testament pa lang, kung i-consider natin sa Old Testament. 100 years before ipanganak pa si Jesus Christ, si Prophet Isaiah ay mayroon ng kapahayagan tungkol sa darating na anak ng Diyos. Sa Old Testament pa lang. For example, dito po sa Isaiah chapter 7, verse 14, ito po ang prophecy ng Old Testament tungkol sa kalagayan nitong ipapanganak na tagapagligtas. Ang sabi po, kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang magdilihi at manganganak ng isang lalaki, at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan, Emmanuel, na ayon nga po sa ating pong sa Mateo 1:23, kung ating babasahin, ito po ay natupad, itong binasa natin sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga dito, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag niya sa kanya ay Emmanuel. Tapos dinagdagan ni Mateo ng definition. Emmanuel means na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. So ibig sabihin, sa Old Testament pa lang, hindi ito doktrina na inimbento ni Apostol Pablo, kagaya ng sinasabi ng ilan, o kaya ito ay doktrina na inimbento lang ng mga Kristiyano. Kasi ang Diyos mismo daw ang magbibigay ng tanda. Totoo yan. At ito'y nasa Old Testament, At mismo yung kaparaanan ng kanyang kapanganakan, Brother Robert, kung mapapansin nyo, isang birhen ang manganganak ng isang lalaki. At ito'y napaglingkod na po natin na talagang ang authentic na translation is virgin. At ang kanya daw pangalan ay tatawaging Emmanuel. Though hindi naman literal na itong magiging pangalan niya, Ang katawagan kasi tinutukoy dito, ito yung magiging function niya. Tama yan. Na siya ay ang kanyang presensya ay nangangahulugan na nasa atin ang Diyos. So ibig sabihin, sa Old Testament, mayroong pahiwatig na ang Diyos ay pwede natin makasama dito sa lupa. At isa pang bagay na gusto nating idiin dito sa bagay na ito, na ating pinag-uusapan, ay yung mismo sa binabanggit ng propesiyang ito na virgin birth o ipapanganak na isang birhen. Narito, kapatid na Robert, ang pinakasusi para po maunawaan natin kung papaanong si Jesus ay Diyos at tao. Ano po? Kasi po, ganito po yan mga kapatid at mga tagapakinig. Kung tutuusin ay pwede namang na ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating dito sa lupa sa ibang paraan. Tama. Number one, halimbawa ay pwede namang ang Panginoong Diyos bago pa pababain si Jesus sa lupa ay bigyan na siya kagad ng kumpletong katawang tao na matured na sa langit pa lang, tapos tsaka siya pwedeng ipadala dito sa baba ng langit, makikita natin siya bumababa na taong-tao na. Buo na, Buo na. Pero hindi nga yun ang ginamit na paraan ng Diyos. Kasi kung ganon, lalabas na hindi siya totoong tao kasi made in heaven. Magdududa ka pa. Magdududa siya. Hindi, magiging questionable doon yung Magdududa tinatawag tayo. nating si Jesus Christ ay fully God
and fully man. Para kasi maging tunay at fully man, itong si Jesus Christ, ay kailangan hindi yung paraan na siya, mismong katawan niya ay gagawin sa langit. So, kailangan talagang dumaan siya sa katawan ng isang babae. Sa sinapupunan mismo ng Sinapupunan babae. ni Maria. At number 2 naman, ang pwedeng gawin paraan ng Diyos ay yung possible din naman na si Jesus Christ ay magkaroon ng tatay at magkaroon ng nanay. Ipapanganak din siya, dadaan din siya sa proseso ng tinatawag nating yung paglilihi, no? Na for 9 months, mabubuuso siya tiyan ng kanyang ina dahil meron siyang tatay. At pagkatapos halimbawa at age of 30, biglang pumasok sa kanya ngayon yung pagiging Diyos, pwede rin yun. Kaya lang ang magiging question naman dito ay yung tinatawag na yung pagiging fully God naman niya. Tama. Magiging questionable naman kasi pareho siyang may parents, may ama at ina. Kaya dito po, makikita natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoong Sokristo, hindi ho siya ordinaryong taong-tao na kagaya ng ipinalalagay ng ilan. Tama yan. Dahil, gaya nga na nabanggit natin, Walang sexual intercourse. itong dalawang paraan na ito ay pwedeng gamitin ng Diyos. Kaya lang, may makokompromiso. Kaya ang ginawa ng paraan ng Diyos ay yung tinatawag nating virgin birth o yung tinatawag nating kapanganakan sa pamamagitan ng isang dalaga na walang ama. Ang nagkupkup sa kanya ay Holy Spirit. Kaya masasabi nga, sabi sa Lucas 1:35, ang batang ito ay magiging banal dahil isa ay sabi rito ay inano ng Holy Spirit, no? Siya ay tawag dito, pinaglihi sa Holy Spirit ng Holy Spirit. Oo. At pangalawa, yung pagiging tao niya, dumaan siya talaga kay Maria. Kaya naniniwala tayo na ang Panginoon Sokristo ay Diyos at tao at the same time. Isa yon sa mga matibay na patutuo. Kaya nga po yung mga kaibigan natin Muslim na nakikinig ngayon at masipag na sumusubaybay sa atin, ay hindi na ho sila mahihirapan tanggapin yung bagay na yun, kapatid na Robert. Kasi po sa doktrina po ng Islam ay tanggap po nila yung tinatawag na virgin birth ng Panginoong Sokristo. Meron naman pala. Oo, kasi nga sa paniwala ng Islam, out of 124,000 prophets, si Jesus Christ lang yung merong ganong experience na virgin birth, no? So, unique, ibig sabihin, very unique. Oo, kaya kung gusto natin mag-share ng ating faith sa mga Muslims, and lalo na gusto natin ipakita yung divinity ni Jesus Christ, ito ang pinakasusi, yung virgin birth. No? Kasi kung ordinaryong propeta siya, tao, bakit kailangan ng Diyos ng virgin birth? Tama yon. Ano po? Now, ito pang gusto nating liwanagin. Ito pang propesya. Yung binasa natin yung Isaiah chapter 7, di ba? Ito namang Isaiah chapter 9 verse 6 ay nagpapakita rin na itong ipapanganak na tagapagligtas ay hindi siya isang ordinaryong tao, kundi siya ay Diyos at tao. Tama. Sabi sa Isaiah 9:6, kapatid na Robert, siguro maganda pakibasa mo. Ito po ang wika. Sapagkat sa atin ay ipapanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Napakalinaw niyan, ano ha? Na ang bata ipapanganak. So yun yung kanyang human side. No? Yun yung kanyang human nature. Kasi wala naman Diyos na pinapanganak, ano? At the same time, in the same text, sinasabi rin dito na itong batang ito, ang kanyang pangalan o yung kapangyarihan niya, authority, ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo at makapangyarihang Diyos. So sa Old Testament, meron ng hint. At ang totoo niyan, Brother Robert, itong Isaiah, itong book of Isaiah, ay isa ito sa mga kumpletong aklat na na-discover noong 1947 sa Dead Sea. Tama yan. Isa ito sa mga Dead Sea Scrolls. Sa Qumran, na 300 years before ipanganak si Jesus Christ, naisulat ito. Kaya hindi pa pwedeng dinoktor ng mga Kristiyano dahil wala pa namang Kristiyano 300 years before the time of Christ. At hindi rin pwedeng dinoktor ng mga Hudyo at palabasin si Kristo ay Diyos. Dahil ang mga Hudyo hindi nga naniniwala na si Jesus ay Diyos. At siya, what more kung siya ay Messiah, di ba? Tama. Oo. So, ganito po ngayon ang question. Para masagot po ang question na kung si Jesus ba ay paano siya naging Diyos at tao at the same time. So, lumalabas sa ating pong sinabi na ito pala sa Old Testament ay pinatutunayan sa atin na itong ipapanganak ay magiging hindi lang siya tao, kundi meron siyang kalikasan Diyos. How about yung, basahin naman natin itong nasa Filipos 2:6 at 8, Brother Robert. Ito yung makakatulong sa atin upang maunawaan natin papaanong si Jesus ay naging Diyos at tao. No? Nandito ngayon tayo sa New Testament. Batay sa pag-unawa ngayon ng mga apostol matapos nilang makasama si Jesus. Okay, ito po ang sabi sa Filipos chapter 2 verse 6.
na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Yeah, napakaliwanag, ano? Dito sa binasa natin, ito'y kapahayagan ni Apostol Pablo at ito ay compatible doon sa prophecy na Isaiah na dito ipinapakilala sa atin na ang ating Panginoon Jesucristo pala ay hindi siya talaga galing sa lupa. Kundi lumalabas na ayon nga po sa pahayag ni Pablo, maganda siguro kung babasahin ko ito dito sa Sige, Brother Ronald. Tagalog po o yung Magandang Balita Biblia. Sabi po rin sa ito, Magandang Balita Biblia sa Filipos 2:6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kuusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Dito po mga kapatid at mga kaibigan sa salin na ito ng Katoliko at Protestante ay napakaliwanag na kahit siya ay Diyos, ibig sabihin, ito yung kanyang kalagayan bago siya magkatawang tao. Totoo yun. Meron na siyang tinatawag na pre-human existence. Na kahit daw siya na Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Ang tanong, Brother Robert, si Jesus ba bago magkatawang tao ay umi-exist na? Yes. Oo. Totoo at yun. anong kalagayan niya? Diyos. Diyos. At bilang kalagayan ng Diyos, anong sabi rito? Siya ba ay mababang Diyos o mataas na Kapantay. Kapantay ng Diyos. Pantay. Kaya nga po, nung ako hindi naniniwala dito noon, sabi ko, basta ako may mabasa akong kapantay siya maniniwala akong si Jesus ay Diyos na. Ito napakaliwanag, no? Nasabi rito, si Kristo pala ay Diyos. At bilang Diyos noon ay kapantay siya ng Diyos. Pantay. Yung Ama ang tinutukoy rito. Hindi siya mababa o Oo. maliit na Diyos na pagkakaunawa po ng iba, 'di ba? Sabi, maliit siyang Diyos. Hindi, kundi ang Kapantay. wika po pantay. Maliwanag, nasa Bible, word for word. Ngayon, ang maganda sa ating Panginoong Jesucristo, at ito yung lesson na gusto niyang iparating ni Apostol Pablo, kaya niya binanggit ito, hindi daw siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Kusa niyang hindi ginamit yung kanyang authority. Yeah, kasi nakita ng Panginoong Jesucristo na kailangan na iligtas tayong mga tao dito sa lupa Tama yun, na mga kapatid. makasalanan. Totoo yun. Kaya dahil sa habag niya at pag-ibig niya sa atin, hindi siya nagpumilit at hindi niya sinabing, hindi, ang ganda ng posisyon ko rito. Kapantay na ako ng Diyos. Bakit pa ako magpapakahirap sa lupa? Totoo yun. Pero ang sabi rito, hindi siya nagpumilit manatiling kapantay ng Diyos. So, therefore, kapantay siya ng Diyos. No? Tama yun, tama Ngayon, yun. ito ngayon, sa halip, kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito. Anong karapatan yun? Yung pagiging kapantay ng Diyos. Tama. No? At pag sinabing kapantay, ibig sabihin may kasama, no? Hindi pwedeng kapantay mo yung sarili mo. Totoo Ngayon, at namuhay sa isang alipin at ipinanganak tulad ng isang karaniwang tao. Ito na yung pagkakatawang tao niya. Tama. So therefore, mga kapatid at mga kaibigan, wag na ho tayong lumabas sa Biblia at sa mga filosofya at mga paliwanag. Dito po mismo sa talatang ito, sinasabi sa atin na ang Panginoon Jesucristo pala ay nag-i-exist na noon bilang Diyos. Tama yan. No? At hindi nagpumilit manatiling kapantay ng Diyos. Sabi kasi ng iba, Diyos lang siya sa salita. Salita lang daw siya, walang buhay. Salita lang daw siya. Kasi ang Diyos daw ay quality-wise. Sabi nga, time is gold. Ibig sabihin daw, yung time hindi totoong ginto. Kundi sa uri lang. Pero ito hindi uri kasi meron siyang will Meron siyang, yung ginamit na term dito is nagpumilit na manatiling So meron siyang kakayanang mag-decide. Meron. So may isip na siya noon. Tama Meron yun. na siyang kalagayan noon. At saka ito kapatid na Ronald, binabanggit sa aklat ng Juan 17, verse 5. At Sige, ngayon, maganda yan. At ngayon, Ama, siya'y nanalangin, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng Yan. kaluwalhatiang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Amen. So, ibig sabihin, yun na nga. May kalwalhatian. Siya may taglay mo. kalulatian na umiiral na siya noon. Bago Sakto. pa lalangin, magkaroon daw ng sanlibutan. Ito ay katugma nung binabanggit sa Juan 1:1, no? Tama. Na sa pasimulay naroon na ang salita, Mm-mm. kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Tama. May mga nagsasabi na yung salitang ito, parang salita natin na word lang Oo. na lumalabas sa bibig natin. Oo, but- utterance. Or plano lang daw ng Diyos. Wala pa siyang kaisipan. Pero hindi po pwede na yung word dito na salita ay walang
persona o kaisipan. Ito ay isa lamang plano. Sapagkat kung babasahin po natin sa John chapter 1 verse 18, ay maliwanag na ang tinutukoy dito ay umiiral at mayroon ng kasyangaan. Tama. O sabi dito sa verse 18 ng John chapter 1 verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak Ayun. na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. Kung mapapansin natin, ito ay parallel sa John 1:1. Tama. Nung pasimula ay kasama niya ang Diyos, itong salita. Sa verse 18, pinaliwanag kung sino yung salita na yon at walang iba kundi ito yung anak. Tama. At pinaliwanag din sa verse 18 kung sino yung kasama niya, walang iba kundi ang Ama. Tama yon. At yung relasyon ng dalawa, ang Diyos na tanging anak, nasa kandungan ng Ama. Tama yon. Kung ito'y plano lang, itong salita ay plano lang o Tama. isip lang, dapat wala sa kandungan ng Ama. Ito pa kapatid. Dahil no? kapatid na Robert, isipin mo, kung ito ay plano lang at isip, saan ka nakakita ng plano at isip na nasa kandungan? Hindi. Oo. Dapat plano at isip nasa ulo, Wala pa doon. Oo. nasa Correct. utak. Tama yon. Oo. But since, ang sabi po ng talata, itong anak ng Diyos na tinatawag na salita, Kasama niya eh. nasa kandungan ng Ama, ito'y kung The same dwelling place. pag pinag-aralan natin ang mas malalim na Grego, ito'y nagpapakita na buhay na at may relationship na mga magitan sa pagitan ng Correct. anak at ama na ito. At buhay na yung anak nun. May Tama. isip na siya, may will na siya, at meron na siyang kakayanan. Tama. Ito pa, Brother Ronald, sa Hebreo 1, sabi sa verse 2, subalit sa manghuling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak at kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga Yan. bagay. Sa pamamagitan din niya, yung niya na yun, si Jesus, ay ginawa ang sanlibutan, mga sanlibutan. Sabi dito sa verse 5, sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama. At muli ako'y magiging kanyang ama at siya ay magiging aking anak. At muli ng kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sinasabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Sino ba ang sinasamba? Diyos o tao? So dito pa lang, matagal nang sinasamba itong anak na si Jesus kasi siya... Palagay ko, hindi uutos ng Diyos Oo. na sambahin ng anghel ang tao. Correct. O nilalang. Tama, kasi mismo anghel, sinabi sa Apokalipsis, wag mo kong luhuran, kasi ang sinasamba lang ay Diyos. So kung ang anghel ay sumasamba sa Diyos, at sabi ng Diyos Ama, sambahin daw si Jesus. Kung lalabas niyan, Brother Robert, pwedeng mga tuwiran yung mga anghel. Kasi sinunod lang namin utos ng Diyos na sambahin siya. Oo, tama. Lalabas ngayon, ang lumalabag sa sarili ng Diyos, inilalabag ng Diyos yung sarili niya. At saka isa pang... Ang sabi ng Diyos, huwag kayong sasamba sa ibang mga bagay na Tama. inanyuan. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. At sabi nga sa Roma 1.23 ay ang mga taong naliligaw sumasamba sa nilalang kaysa sa lumalang. Correct. So maliwanag dito na creator kasi si Jesus Christ. Tama. Okay. Ituloy natin ito. So Okay. mga kapatid, mga kaibigan, sa mga tuwid, si Kristo po, no, batay sa ating pong exposition sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Uulitin ko po. Si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga po, kapatid na Robert, pagka may nagtatanong sa akin, ano ba ang paniwala nyo tungkol sa Panginoong Sokristo, anong kalagayan niya? Ang sinasabi ko po ay, si Jesus po ay Diyos na nagkatawang tao. Iyon. Yun ang pinaka-safe na sagot. Kasi Tama yun ang yun. nasa Biblia, no? Kaysa kung sasabihin natin siya ay Diyos lang, o kaya tao lang, wala, medyo Kulang yun. Ngayon, itong liliwanagin natin. Yung Diyos ay nagkatawang tao, maliwanag pong binanggit sa Biblia at inihula na rin sa Old Testament ni Prophet Isaiah. May mga mali kasing pananaw na gusto nating liwanagin, Brother Tama yan. Robert. Kapag ka sinabi ho na ang Diyos ay nagkatawang tao, hindi ho ibig sabihin nito na yung Diyos sa langit bilang espiritu ay nag-disappear sa langit at naging tao, na-absorb, naging tao. Hindi ganon. Meron kasing nakakausap na ilan na ang paniwala nila nung si Jesus daw ay nagkatawang tao, siya rin daw kasi yung Ama. Nung yung Ama daw nagkatawang tao bilang espiritu at naging Jesus Christ, nag-convert into human being, nawalan daw ng Diyos sa langit. At sa loob ng 34 years, kasi 34 years na buhay si Aakit Jesus. si Satanas doon. Ayun na Walang nga. Diyos doon. Lalabas doon, tuwa si Satanas doon. Oo. Pero hindi nga po pwede. Hindi yun ang ibig sabihin na ang Diyos nagkatawang tao Hindi na yun. nawala ang Diyos. Number 2, hindi rin ho ibig sabihin na pag sinabing ang Diyos nagkatawang tao, ay ibig sabihin na yung mismong katawang tao ni Kristo ay yun mismo yung Diyos. Hindi yun. Oo. Magkahiwalay po yung divine and human nature Tama yun. ni Jesus Christ. Kasi merong ako naririnig na ibang argumento, kung Diyos si Kristo ay ba't siya nagpatuli, may Diyos pang tinutuli. Nakakalimutan nila na hindi yung pagkatao ni Kristo ay Diyos yun. Hindi Hindi yung yun.
Iba yun eh. So nagpatuli man siya, yung nagpatuli yung kanyang katawan tao. Kalagayang tao. Namatay man siya, ang namatay yung katawan tao. Tama. Siya man ay nagutom or nauhaw at naparusahan, nagkasakit or nasaktan dahil sa parusa, yung katawan tao. Katawang tao. Kaya nga Hindi yung yung Diyos. yung pagkakatawang tao ng Diyos na idinagdag sa kanyang likas na Diyos ay may limitasyon. Yan. Kaya may limitasyon yung minsan mababasa natin na winiwika ng Panginoon doon sa kalagayang tao niya na maging anak ng tao hindi niya alam ang kanyang pagbabalik. O yun, may limitasyon. Pero pag yung may mga nagagawa rin naman siyang mga himala na yun naman ay pagiging nature niya bilang Diyos. Yeah. Kaya nga po, mga kapatid, ito pa, hindi rin ho ibig sabihin na pag sinabing ang Diyos ay nagkatawang tao, ibig sabihin nag-mix yung divine and human tapos nag-produce ng third being na naging Jesus Christ. Tama. No, para bang yung Brother Robert sa isang baso ng tubig, nagpataka ng tinta. So pagka pumatak yung tinta, kahit isa lang sa tubig, nagigitim yan. Oo. So hindi na siya yung gaya ng tubig, nag-mix eh. Oo, hindi rin ho ganun ang ibig sabihin hindi ng na Bible. Hindi na puro. Oo. Magiging malabnaw. Oo. Kasi po, yung doktrina na si Jesus ay Diyos at tao, ito yung sa ilang terms na ginagamit na hypostatic union, no? Tama yun. Na si Jesus bilang isang persona ay meron siyang dalawang kalikasan. Kalikasan. Diyos at tao. Tunay na Dalawang Diyos. kalikasan sa isang persona. Isang persona lang, ha? Oo, isang persona. Hindi ha? dalawa. Hindi dalawa. Ayun. Hindi Oo. dalawa. At hindi rin ho natin sinasabi na pag sinabing ang Diyos ay nagkatawan tao, yung katawan tao lang ni Jesus ang tao pero yung kanyang isip ay Diyos. Hindi rin ho ganon. Hindi ganon. Yan po ay mga heresies na tinatawag na nag-exist during the 4th century na tinutulan na ng bayan ng Diyos at hindi po ito ang katuruan. Kaya po, mga kapatid at mga kaibigan, gusto nating i-share ko pa itong Brother Robert para Sige. maintindihan natin. Naunawaan natin ngayon na ang Diyos pala nakapantay, na siya yung anak, nakapantay ng ama, ay nagkatawan tao at nagpakababa at hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Ito yung nagkatawan tao, hindi yung ama. At yung kanyang pagkakatawan tao, walang nawala. Wala. Walang nawala. Yung sinasabi kasi dun sa Filipos 2:6, maganda liwanagin natin to. Sa mga lumang Tagalog kasi nakalagay ay hinubad niya ito. Kaya yung iba, inuhubad pala yung pagka-Diyos eh. Kaya hindi na siya Diyos. Saan daw sinampay? Oo. Hindi ho literal yan, Hindi ganon. Brother Robert. Oo. It is a metaphorical word, Tama yan. figure of speech. Nang ibig sabihin, nung si Jesus ay nagkatawan tao, ay naging mababa ang kanyang uri. So in that sense, hinubad niya yung kanyang glory, Pagiging hari. yung Oo. pagiging hari. Ano? But hindi nawala yung kanyang pagiging Diyos. Tama yun. Hindi nawala ang pagiging Diyos niya. Kaya nga, merong term na ginagamit yung mga reformers o yung mga early theologians na ang sabi nila, sabi rito, remaining what he was, he became what he was not. Di ba? Remaining what he was, he became what he was not. Nananatili kung ano siya dati, which is God, Tama. siya ngayon ay naging yung dating hindi siya na naging tao. Tama Sa mga kapatid, ito palang pagkakatawang tao ng Diyos ay hindi nawala yung pagka-Diyos, nananatili ito, at nagdagdag lang siya ng kalagayan tao. Tama yun. Kaya naging Diyos at tao ang Panginoong Kristo. Tama yan, Yan ang tama. gusto nating liwanagin. No? Kaya yung mga tanong na, bakit siya dinuli? Bakit siya nagutom? Oo. Bakit siya hindi niya alam yung araw ng kanyang paghukom? May ganyan tanong din. Kasi kung gagamitin niya ay hindi dalawang kalikasan, paano mo may papako ang Diyos? Espiritu Yan. siya. Kaya tutubusin niya kasi hindi anghel kundi mga tao. Kaya kailangan niyang magkatawang tao. Kaya nga binabanggit niya sa Hebreo 2, tingnan po natin. No? Sa Hebreo 2, ang talata po ay Exactly. may Maganda binanggit dito, Brother Ronald, no? Tingnan natin ng pahapyaw sa verse 16. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na uukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Yan. Kaya, ito po, mga kapatid, mga kaibigan, liliwanagin natin. May ilang punto tayo na gustong liwanagin sa kanila para hindi ho kayo manlito pagka bumabasa kayo ng mga talata sa Biblia, lalo na sa kalagayan ni Kristo. Number 1, ito'y gusto kong i-share dito sa inyo, no? Ito'y based on the systematic theology na sinulat ni Dr. Wayne Grudem. Maganda itong points niya rito. Number 1, sabi niya rito,
one nature does some things that the other natures does not do. Ibig sabihin, yung isang likas, di ba si Kristo Diyos at tao? Yung isang likas na, halimbawa, yung human nature ni Kristo ay nagagawa niya kung ano lang yung tanging limitation ng tao. Tama. Na hindi nagagawa ng isang nature. For example, si Jesus bilang tao ay wala na ngayon sa mundo. Tama ba? Tama. Wala na siya, umakyat na siya sa langit. Pero si Jesus bilang Diyos, He is everywhere. Tama. Kaya nga, di ba, sabi niya sa Matthew 18:20, kung meron mang dalawa o tatlo, Sa gitna. sa gitna ko ay Nasa gitna ako. ako. Kung kayo tumatawag sa akin. Bilang Diyos. Oo. Pero bilang tao, of course, wala siya rito. Tama yun. Halimbawa, nung si Kristo ay bilang sanggol na pinanganak, pero ang sabi rin sa talata ng Biblia, kanyang pinanghahawakan ng matatag ang sanlibutan sa kanyang salita. O di, paano yun? Nung pinanganak siyang sanggol, paano niya hawakan ngayon, kukontrolin ng sanlibutan? Tama yun. Pwede yun. Kasi bilang tao, pinanganak siyang sanggol. Pero bilang Diyos, nananatili pa rin yung pagiging Diyos niya. Kaya Tama. hindi pwedeng walang Diyos. Another thing is yung, bakit di niya alam yung day of judgment? Bilang tao, Tama yun. alam niya. Ay, hindi niya alam. Hindi niya Pero alam. kung Diyos, Alam niya. Alam niya. Tama yun. Ito pa, number 2. Anything either nature does, the person of Christ does. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, for example, sinabi ni Jesus Christ sa Juan 8:58, bago si Abraham, ay ako nga. Di Diyos siya. Oo. Pero ang nagsasalita, taong si Kristo. Taong si Kristo. Oo. O ngayon, sasabihin niyo, kita mo na, taong si Kristo, nagsasalita siyang Diyos. Yun nga po ang principle na number 2. Anumang bagay, ang ginagawa ng alinmang kalikasan, either God or man, ay ito ina-attribute na sinabi o ginawa ni Kristo. Kaya nung sinabi ni Kristo bilang tao na bago si Abraham ay ako nga, ibig sabihin kiniklaim niya na siya yung Diyos. Tama. Ibig sabihin, hindi yung pagiging tao niya, yung sinasabi niya na I am, Tama yun. na Diyos. Kundi, kasi hindi niya pwedeng paghiwalayin yung pagiging Diyos niya, tao, no? It Tama is yun. united in one person. Tandaan nyo, hindi sinabi ni Kristo, Brother Robert, hindi sinabi ni Jesus Christ na, bago nga si Abraham, yung aking divine nature ay nag-exist na. Hindi niya sinabing ganon. Hindi ganon. So, ibig sabihin, pwede siyang magsalita bilang Diyos, pero bilang tao, ina-attribute sa kanya na siya ang nagsabi. Bakit? Kasi nga, God and man, sa isang persona ni Kristo. Tama yun. Yun. Kaya, halimbawa, Brother Robert, para maintindihan ng ibang mga tao, halimbawa, sinabi ko, nag-type ako ng sulat sa computer. Itong nag-type sa akin, hindi yung daliri ng paa ko. Siyempre. Hindi yung siko ko. Ang nag-type ng letter, ng sulat sa computer, yung daliri ko. Kailangan ko pa bang sabihin, ang daliri ko ay nag-type ng letter? Automatic Hindi na. yun. Oo. Automatic na yon, nakasama na yung paa ko sa buong katawan. Ako yun eh. Tama yun. Me as a person. So in a way, nung sabihin ni Kristo na bago si Abraham ay ako nga, yun ang tinutukoy doon, yung kanyang kabuuan as a person. As a person, isang personang si Jesus, pwede siyang magsalita na parang Diyos, at sa ibang bagay, pwede siyang magsalita na parang tao. Tama yun. Kasi isang persona lang Kasi siya. inseparable nga yun. At saka ito kapatid, no, isang patunay na si Kristo hindi nagsisinungaling nung sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya nga sabi sa talata, binuhay siya ng Ama. Yan. Dahil pinatototohanan na siya yung Diyos anak, siya yung Diyos na naglagay ng anyong tao. Kasi bakit niya bubuhayin kung sinungaling si Kristo? Kaya nga yung sinasabi ng ako at ang Ama ay iisa. Ay binabanggit niyang isa doon yung nature ng pagiging Diyos. Yes. Hindi yung nature ng tao kasi sabi mo ako at ang Ama ay iisang tao. Lalong babatuhin siya. Lalo siyang kasi sabihin tao yun. So nature ng pagka-Diyos yung binabanggit niya ron. Correct. Number 3, sabi dito, the titles that reminds us of one nature can be used of the person even when the action is done by the other nature. For example, dito sa unang Korinto 2:8, sabi ni Pablo, na sapagkat kung naunawaan sana nila itong si Jesus ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalulatian. Tama. Kung tutusin dito si Pablo, ang ginamit niya, the Lord of Glory. It refers to His divine nature. Tama yun. Pero at the same time, sabi ni Paul, di sana hindi, kung naunawaan nila kung sino si Kristo, hindi nila ipapako yung Lord of Glory. Tama naman Kung logic ang pag-uusapan, paano mo ipapako yung Diyos? Tama. Hindi mo nga naman pwede ipako yung Diyos. Pero bakit ginamit ni Paul yung term na ipako sa krus yung Lord of Glory? Kasi nga po, yung Lord of Glory, bagaman ito'y tumutukoy sa divine nature ni Kristo,
ito din naman ay kumbaga sabi nga iisang persona lang din naman ang tinutukoy. Walang iba kundi yung personang si Jesus. Siya yung subject matter eh. Oo. Oo, kaya walang problema na sabi ni Pablo na Pinako nyo yung Diyos. pinako nyo yung Diyos, walang problema. Oo. Kasi tama naman yung isang personang si Kristo ay Diyos. Tama. Di Tama ba? yun. And at the same time, siya rin ay tao. Kaya walang problem to. Naunawaan kasi ni Pablo yung dual nature, kaya Yung yun ang dual sinabi- nature. yun Isa pa, sinabi niya. yung sa Lucas 1:43, ang sabi rito na nung dumating si Mary, nung pinagbubuntis pa niya si Jesus sa Jesus. tiyan niya, Oo. bumisita siya doon sa pinsan niyang si Elizabeth. Sabi ni Elizabeth, bakit nangyari ito sa akin na ako dapat dalawin ng ina ng aking Panginoon? Alam din niya. Oo, Biruin mo yun? Tama. Ginamit ni Elizabeth, ina ng aking Panginoon. Alam mo yung term na Panginoon o Kyrios. Ito ay ginagamit ng mga Hudyo na divine name, no? Substitute ng divine name doon sa God of Israel na si Yahweh. Kaya kumbaga sinabi ni Elizabeth, bakit ako nadalaw ng ina ng aking Diyos? Yun. Ngayon, paano ngayon yun? Nasa tiyan tapos tinawag na Diyos ni Elizabeth. Kung sa logic, at di mo naintindihan yung tinatawag na divine and human nature into one person ni Kristo, malilito ka. Malilito ka Pero talaga. maintindihan mo na yung tinutukoy ritong ina ng aking Panginoon, yung Panginoon doon, yung pagka-Diyos ni Kristo. Pagka-Diyos ni Kristo. Bakit siya tinawag na Panginoon and at the same time nasa tiyan pa? Kasi nga, kahit tawagin mo siyang Panginoon, ang tinutukoy pa rin nun, yung isang personang si Jesu Kristo. Correct. Bumabalik ka rin dun eh. Yan po ang ibig Tama sabihin niya. Isa pa kapatid sa Gawa 17:28, 'di ba? Binanggit niya. Pinakilala niya dito sa Atenas yung Diyos na hindi kilala. Di ba? Sabi niya sa verse 28, sapagkat sa kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. So, maliwanag na yung isang nature ni Jesus Christ ay Diyos, kaya nasa kanya raw ang ating pagkatao, kaya tayo kumikilos at nabubuhay. Oo. Ngayon, meron naman tayo din na isi-share na ilang mga punto rin para makatulong sa pagkaunawa ng mga kaibigan natin na hindi sila malito doon sa kalagayan ni Kristo. May mga pagkakataon kasi, Brother Robert, na itong divine nature ni Jesus Christ, kung minsan ito ay naibabahagi niya yung divine nature sa human nature. No, yung may mga abilities at qualities ng divine nature na naibibigay o naibabahagi o naisi-share sa human nature. For example, bagaman alam natin si Jesus Christ, alam natin yung kanyang human nature ay hindi magbabago kasi forever na siyang tao, no? Taglay niya itong kalagayan tao. Dahil sa ito ay connected sa divine nature into one person ni Jesus Christ, makikita po ninyo na yung si Jesus Christ as a human ay pwede siyang sambahin. Tama. Di ba? Bakit siya nasasamba? Hindi dahil sa taong-tao siya. Meron kasing naniniwala na si Kristo, tao lang, hindi siya Diyos, tapos pero pwedeng sambahin. Yun ang masama. Pero mapapansin natin, may mga pagkakataon, lalo na nung si Jesus ay binuhay sa mga patay at nung magpakita siya sa mga alagad, Tama. ay sinamba siya ng mga Sinamba alagad. siya. At meron din, bago siya mamatay, nung namamangka sila noon, at pinatigil niya yung Bagyo. malakas na bagyo, sinamba siya ng mga alagad. Tama. O, ngayon, ang tanong, bakit ganon? Sinamba siya at tinanggap niya. Hindi niya pinatigil. Kasi po, yung kanyang human nature, nakadoconnect sa divine nature into one person Into one of person. Jesus Christ. Yun. Ayun. Kaya- Kaya hindi sinamba doon yung pagkatao niya, Oo. kundi yung kanyang pagka-Diyos. Pagka-Diyos. Oo. Tama yun. Pangalawa, yung divine nature, kung minsan na i-share niya yung kanyang glory to human nature in a sense na si Jesus Christ ay perfect. Tama. Sa lahat ng mga tao, siya yung perfect na kaya niyang labanan ang mga kasalanan. Okay? Now, sa isang banda rin naman, Brother Robert, yung human nature ni Jesus Christ ay meron din naman siyang ibinahagi na karanasan sa kanyang divine nature. Meron ding shinare na karanasan. In what sense? Kasi po, through Jesus' human nature, na ibahagi niya sa kanyang divine nature yung kakayanan na ma-experience yung suffering at kamatayan. No? Tama. Na alam natin, ang Diyos kasi hindi namamatay. Oo. So, kailangan niya magkatawan tao para mamatay alang-alang sa ating kasalanan. Kahit papaano, yung divine nature nalasahan niya, natikman niya, yung experience ng suffering and death. Tama. No? Kasi connected yan into one person of Jesus Christ. At number 2, yung kakayanan na maunawaan at ma-experience itong tinatawag nating as a substitute sacrifice sa ating mga kasalanan. Kung taong-tao lang si Jesus Christ as a substitute for our sin, as a sacrifice for our sin, taong-tao lang,
hindi ho uubra at di din tatanggapin ng Diyos. Mm-mm. No? Kasi kung wala yung kanyang divine nature, hindi po magiging walang hanggan ang epekto Tama. ng Oo. sakripisyo. Kaya yung pagliligtas niya walang hanggan Tama yan. Kaya, bakit napakahalaga ng humanity ni Jesus Christ and at yung kanyang pagka-Diyos? Ito po. Number one, sa kanyang humanity, kasi ang Diyos hindi pwedeng mamatay. Mm-mm. So, kailangan niya magkatawang tao Tama yan. para magmamatay Mm-mm. to pay for the penalty of our sins. Mm-mm. Number two, kailangan ng humanity ni Jesus Christ kasi kailangan ng mediator between God and man. Tama yan. At tagapamagitan ng Diyos at tao. Mm-mm. Kasi kung si Kristo ay tao lang at ang tagiging tagapamagitan niya ay Diyos at tao, Mm-mm. paano niya maire-represent ang Diyos at tao kung tao lang siya? Correct. So kailangan ay Diyos at tao siya Mm-mm. para po maging mediator siya Ng Diyos at tao. ng Diyos at tao. Correct. Logic po yan. Ano? Tama yun. At number 3, yun nga, kailangan niya magkataon tao kasi sabi sa unang Pedro 2.21, siya yung ating example. Yung susundan natin ang kanyang halimbawa. May sasabihin ka, Brother Robert? Yun nga, dugtong ako lang na konti yun na Sige. tama nga yun na sinabi sa 1 Timoteo 2.5 Yan. sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos Mm-mm. at sa mga tao ang taong si Kristo Jesus. Kaya Napakaliwanag. pwede siya makapamagitan kasi naramdaman ko maging tao kasi nagkatawang tao ko. Alam ko yung takot nila at pangangailangan nila. At alam kong didinggin naman siya ng Diyos kasi Diyos din ako. Pag sinabi ko sa Ama, kaya Kaya nga, buti nung ginawa ng wala Panginoon. namang problema sa atin na si Jesus ay tao eh. Mm-mm. Ang problema lang kung hindi mo tatanggapin yung kanyang pagiging Diyos. Yun. Kasi po, nabanggit na natin kung bakit kailangan siyang maging tao. Mm-mm. Babanggitin naman natin kung bakit kailangan siyang maging Diyos. Ayun. At kailangan siya ang pagiging Diyos niya. Una kasi, Mm-mm. ang Diyos lamang, kung siya'y taong-tao lang, papaano ho niya madadala sa kanyang katawan na tao ang kasalanan ng buong sanlibutan Ayun. para sa ikaliligtas. Tama yun. So, kailangan ng divine nature into the one person of Jesus Christ para po yung epekto ng kanyang pagdadala ng ating kasalanan ay makayanan niyan dalhin sa krus. Mm-mm. No? Number 2, sabi sa Jonas 2.9, ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Bakit kailangan ng pagiging Diyos ni Kristo? Kasi kung tao lang siya, walang taong tagapagligtas. Tama yun. Wala ho kayong mababasa sa Bible from Genesis to Revelation na tao tagapagligtas. No? Kaya po, itinuturo natin na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, hindi nawala yung kanyang pagiging Diyos nung siya'y nagdagdag ng kalikasang tao sa kanyang sarili. Yun. Kaya, fully God, fully man in one person. Tama yun. Okay, so number 3, yun na nga, kailangan at necessary yung pagiging Diyos ni Kristo sapagkat hindi nga siya magiging epektibong mediator sa pagitan ng tao at Diyos kung tao lang siya. Hindi rin pwedeng Diyos lang siya kasi papaano naman sa human side. Tama yun. Oo. Kaya, Yan. kaya natugunan kapatid yung eternal death natugunan ng eternal life. Kasi yung tumutubo sa'yo, eternal. Eternal. Tama. Kaya po, nakita po natin, i-wrap up natin yung ating pinag-usapan mula sa ating mga tinalakay na mga talata sa Biblia, sa Filipos 2:6 at 8, Juan 1:1 hanggang 18, at yung propesya sa Old Testament, sa Isaiah chapter 7 verse 14 at Isaiah 9:6. Doon pa lang sa Old Testament ay sinasabi na sa atin na itong kalikasan ng Messiah ay Diyos at tao. At yung kanyang virgin birth, ito ang pinakasusi na siya nga po ay hindi taong-tao lang. Ano ho? At yun. ginamit ng Panginoon na paraan itong virgin birth para po maging reality na ang isang tao o isang personang si Jesus ay maging Diyos at tao at the same time. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, napakabuti ng Panginoon kasi po dito natin makikita na pinili niya na magkataon tao para maunawaan niya tayo. Makita natin yung kabutihan ng Diyos sa pagkatao ni Kristo. At kung tayo man ay matukso, may mga pagsubok sa ating buhay, mga challenge sa ating buhay, ay talagang tiniis ni Kristo na siya po ay magkatawang tao para maramnasan din niya yung ating nararanasang mga sakit at mga paghihirap. Ang totoo po niyan mga kapatid at mga kaibigan, wala pa pong tao sa buong mundo na alam ko na dumanas ng kasintindi ng pagsubok at paghihirap
na dinaanan ni Kristo nung Tama siya ay parusahan at mapako sa krus. Kaya po, wala ho tayong karapatang magsabi, bakit ako, Panginoon? Ba't hindi pa siya? Bakit ako nagsasuffer? Bakit ganito? Kung tutuusin, kung meron mang may karapatang magreklamo, ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo dahil unang-una, wala siyang kasalanan. Tama yun. Hindi siya nagkasala pero nagsuffer siya. Tama yun. Pero tayo walang makapagsasabi na tayo hindi nagkasala. At kadalasan, yung mga pagsasuffer natin, dala na rin ang ating mga kasalanan. Ng ating mga maling choices. Kaya ipag-ibigay natin ang tiwala sa ating Panginoong Kristo. Ito po ang pinaka-appeal namin sa inyo. Ngayon napatunayan natin na si Kristo ay Diyos at tao. Hindi siya basta tao. Ibig sabihin siya ay tunay nga tagapagligtas. At meron siyang kakayanang magbigay ng buhay na walang hanggan. Sabi nga niya sa John 10:27, ako'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At siya'y karapat-dapat natin sambahin dahil siya po ay Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao para iligtas tayo sa ating kasalanan. Okay, Ayan. maraming salamat, Brother Ronald. Muli po mga kaibigan, kayo po ay aming inaanyayahan na kung meron po kayong mga katanungan ay maaari po kayong mag-text sa mga numerong 0998-179-8755, 0998-179-8755 at sa 0923-424-7330, 0923-424-7330. At Brother Ronald, yung ating linyang telepono, medyo malapit sa iyo yan. Sige, Baka brother. ito, may si Brother Jojo Matapaha ay kasama namin. Sa 0946-815-9748, 0946-815-9748. At saka yung isa pang linya natin, yung line 2. Sa line 1, 631-2646. Ulitin po natin, line 1, 631-2646 at sa line 2, 631-2647. 631-2647. Ganda talaga Okay. ng boses. Ganda ng Boses ni Bishop. Walang kupas, ano ha? Oo. Anyway, may question po tayo rito. Okay, Brother Sabi Ronald, niya, sige. nung namatay ba si Kristo, namatay din ba ang pagka-Diyos niya? Okay. Well, ito po, ang sagot po natin dyan ay of course, ang namatay po, dahil si Kristo ay isang persona na may dalawang likas, Diyos at tao. Kung namatay man pag sinabing namatay si Kristo, ang namatay hindi yung pagka-Diyos niya. Hindi. Of course, ang Diyos hindi namamatay. God is eternal. Tama Ang yan. namatay yung pagiging tao niya. Ang masasabi lang po natin ay naranasan at natikman din ng kanyang divine nature kung papaano ang hirap at sakit ng kamatayan. Though hindi siya namatay. Tama yan. No? In that sense. Kasi connected yung kanyang divine sa kanyang human into one person. At saka wag ho tayo mga kaibigang tawag dito mabigatan sa pagkaunawa na ang Diyos ay magkakatawang tao nakaka-create nga siya ng tao eh. 'Di ba? Meron nga sa kasaysayan sa Bible yung angel na kausap ni Moises ni Abraham, 'di ba? Nagkatawang tao, formang tao. Yung pa kayang Diyos hindi kayang magsalaman kung ang anghel nga kayang magporma ng laman. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, tayo maging tagapagpatuloy. Baka sa ating pagpapatuloy ay makapagpatuloy tayo ng anghel. O yung anghel nga na nilikha lang ng Diyos kayang magporma ng katawang tao. Kaya ang Diyos makapangyarihan siya. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Kaya niyang gawin yung kaparaanan para tayo ay maligtas. Amen. Meron pang question dito kasi nga naman sinabi natin kanina nung hindi niya alam yung araw ng paghuhukom, ano? Sa Marcos 3:32. Ang sabi rito sa Marcos 3:32, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Meron nga naman binanggit na kahit ang anak. Kala ko ba ang anak ay kapantay ng ama? Oo. So, ito po, magandang question na yon. Though, ito yung sinasabi natin kanina na principle, kapatid na Robert, na kahit gamitan si Kristo ng titulo na pang Diyos, at ang tinutukoy ay yung si Jesu Kristo, ay wala pong problema. Walang problema. Kasi halimbawa to, kahit daw ang anak, hindi alam. Of course, alam natin na pag ginamit sa Bible yung Son, it refers to his yung tinatawag nating eternal relationship with God, bilang Diyos na makapangyarihan. Pero ibig ba sabihin hindi alam ng pagka-Diyos? Kasi sabi hindi alam ng anak. Hindi po. Ang tinutukoy pong anak dito ay nagre-refer kay Jesus Christ himself as a person. No? Ito'y ginagamit para tukuyin hindi yung divine nature ni Kristo, kundi yung personang si Jesus mismo. Yan yung tinatawag natin. Kaya, ano yung persona ni Kristo mismo? Andun yung kanyang pagiging tao na may limitasyon at hindi pa rin niya alam. Bilang tao, hindi niya alam yung paghukom. Pero bilang Diyos,
Alam niya. Tama yan, kapatid. Okay, meron ba bang katanungan? Bago ko ibigay yung isang katanungan. Sige, Brother Robert, bigyan mo na ngayon. Oo, kasi may nagtanong si Sister Rodjian. Siya ay nagsasaliksik daw ng katotohanan. Siya ay 16 years old lang. Bata pa. Nakakapakinig siya ng live streaming sa ating program. Meron siyang tanong, sabi niya, paki-explain nga kung ano ba yung ibig sabihin nitong Apocalypse chapter 13. Yan ang kanyang tanong. Apocalypse chapter 13. Pagka binasa mo yan na kapatid na nagtanong ay may halimaw kasi, no? May binabanggit na halimaw na ito'y pangitain ni Apostol Juan. Natatakot nga daw siya. Na beast na mula sa dagat na mayroong 7 ulo, 10 sungay, tapos ay may itsurang leon, yung kanyang katawan ay kamay ay parang oso at leopardo. Oo, kapatid, huwag kang matakot. Yan po ay symbolical, no? Ang aklat ng Apocalypse po ay ibinigay hindi para po gawin nating literal ang kahulugan. Yan po ay symbolical at darating ang panahon ay ito po i-discuss natin dito sa ere, no? Daniel and Revelation prophecy. Pero bibigyan na kita ng hint, no? Ang tinutukoy po rito ay symbol. Ang sinisimbolo po nito ay isang relihiyon, isang samahang pangrelihiyon na worldwide, universal at nagsimula sa Roma. Ayun. Ito po ay Church of Rome na universal at paano natin nalaman na ito ay isang religious movement? Kasi po pagka binasa nyo po sa ilang bahagi ng Revelation 13, siya po ay sinamba. No? Siya po ay sinamba. At siya po ay, sabing dito ay, ito yung actually tinatawag na Antikristo, Brother Robert, no? May ito yung Antikristo. din siya. At hindi ito isang tao. Kasi po, pagka binasa nyo sa Revelation 13:5, yung existence ng kanyang kapangyarihan ay umabot ng 42 buwan. Tama yan. Na pagka ito po ay kinonvert natin into prophecies, since it is a prophetic word or statement, yung 42 buwan, based on the Jewish calendar, ay 1,260 days. Tama. At since ito is prophetic, i-convert mo of course yung days into year. Yan po kasi ang principle sa Ezekiel 4:6 na day into a year. Kaya ito pong halimaw na ito ay isang iglesia na nasa Roma, no? At ito po ay merong kapangyarihang kanyang pinairal sa loob ng 1,260 years. So, hindi ito isang tao. Ang Antikristo po, hindi isang tao, kundi ito po ay isang sistema. No? At ito nga po ay galing sa Roma sapagkat kung babasahin nyo po ang Daniel, no? Daniel, kung may Bible kayo, puntahan mo kapatid, yung Daniel chapter 7 at 8. Doon mo makikita na mapapansin mo yung description ng beast dito ay kahawig nung nakita din ni Daniel sa Old Testament. Tama. Na merong 4 siyang nakita na beast, no? Na mukhang lion, mukhang bear, na mukhang leopard at yung katakot-takot na pang-4 na alam natin sa katuparan, ito yung lumalarawan sa 4 na world power na nagsimula sa Babylon, Medo-Persia, Greece at Rome, yung binabanggit to sa Daniel 7. At pagdating nga sa Revelation 13, yung 4 na description na ito na nakita ni Daniel ay nakita naman ni Juan pero nag-merge. Nagsama-sama. At ito nga pong 13:1 ng Revelation, ito nga po yung nagmula doon sa Rome na nakita ni Daniel na fourth world power. At nag-i-exist na siya ngayon, kapatid na Robert. Kaya nag-i-exist na yan ngayon. Magandang tatalakayan natin sa susunod. Kaya wag ka matakot dyan. Ano? Kaya nga po nilagay ng Panginoong Diyos sa Bible yung kanyang description. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon matakot tayo. Gusto ng Panginoon sa Kanya tayo magtiwala. Kaya nga po binigay na sa atin yung palatandaan kung sino ito para makapaghanda tayo na hindi tayo madaya ng Antikristong ito. Tama. Maraming salamat kapatid na Ronald. Meron pa bang question sa iyo na pumasok dyan? Meron dito na ang sabi, mayroon bang mababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus na ako ay Diyos at sambahin niyo ako? Ayan, madalas na tinatanong yan, kapatid na Robert, no? Pag ako'y tinanong nito, kasi wala nga namang mababasang word for word. So, para, binabalik ko, meron ka ba namang mababasa na sinabi ni Kristo, ako ay hindi Diyos at huwag niyo akong sambahin? Wala rin naman. Ito lang, kapatid, yung tinutokso siya ni Satanas, hindi naman siya tinutokso yung amay, sabi, ikaw ba ang anak ng Diyos? So siya. Sabi niya, huwag mo kong tuksoin, sambahin mo ang Diyos. Pero kung magpapakaseryoso ko po kayo, no? Sa itong tanong na ito ay
ito'y tanong na hindi seryoso, ito'y tanong na panubok. Oo. Kasi unang-una, yung nagtanong nito, alam naman niyang hindi nagsalita ng ganon si Kristo. Mm. Ngayon, hindi nagsalita ng ganito si Kristo, hindi na siya Diyos. Tama yun. At di na siya sinamba. Kasi makikita mo yan doon sa mismong epekto ng kanyang pagka-Diyos sa kanyang mga alagad. Oo. Sabi nga sa Hebreo 1:8, tinawag siya mismo ng Diyos Ama na Diyos. Oo. At sinamba siya ng mga Ibabalik din anghel. natin sa kanya yung tanong. Sinamba siya ng mga alagad. Kung siya nilikha rin ng Diyos, dapat yung pangalan niya nasa Bible din, yung nagtanong. O ba't di nakasulat pangalan mo, hindi ka ba nilikha? Tsaka, tama. Tsaka isa pa, Brother Robert, no, hindi pwedeng gawin ni Kristo na magsimigaw siya sa publiko, ako ay Diyos at sambahin niyo ako. Alam niyo kung bakit? Sabi nga doon sa Pilipos na binasa natin, siya ay nagpakababa at nakitulad sa tao, Yun. palibasay natagpuan sa anyong tao, nagpakababa, naging masunurin hanggang kamatayan. Tama yun. So, kasi pagyayabang yun, pag sinabi ako'y Diyos, sambahin mo ko. Tama yun. Oo. Taliwas yun sa magiging karakter ni Kristo. Okay, maraming salamat. So, doon po sa mga nagtanong, kami po yung nagpapasalamat. At patuloy lang po kayo mga kaibigang magtanong. At doon po sa hindi pa nasasagot ay asahan nyo po sa susunod na linggo ay matutugunan po ito. Siguro, Brother Ronald, dadako Yung mga na tayo sponsors natin. sa pagbati. Sige. Ano? Binabati po natin ang May Kawayan Seventh-day Adventist Church, ang Gubat Yan. family, Oo. ang Marquis Bake Shop. Kayo po ay pumunta doon. At ganun din po ang Aquino family. At binabati ko rin po ang galing ako doon sa Santiago Bukid nung replay kasi sabi nila batiin ko. So babatiin ko ngayon Okay, oo. ang Reyes family, Orlina family, Sakiton family, Clavera family, Samuel de Caston family, Salinas family, Apitan family, Sakilayan family, ganon din si Patchit and Kuya Volter, nakikinig ngayon, Ikasyano, ganon din si Rodel Volante, ang Kanumay Church, Yan. kasama natin sila nung sa Cuneta Astrodome. Yun lang ang aking babatiin, ikaw kapatid. Yan, binabati ko po muli kayo. At kung nais nyo po na mapakinggan at masubaybayan yung aming mga nakaraang programa, punta lang po kayo sa aming website, www.backtothescriptures.webs.com. Ulitin ko po, www.backtothescriptures.webs.com para po inyo pong ma-download or mapakinggan yung aming mga programa nakaraan. At yun nga po, kung gusto niyo rin po magtanong, mayroon po tayo ron na forum. Pwede po kayo mag-post ng inyong questions na kung may gusto po i-request na topic po namin na gusto niyo i-topic namin dito sa radio, ay okay din po. Pwede yan. Kagaya nga po nung ating napakinggan kanina na tinatanong niya sa Revelation 13. No? 13, oo. Oo, kaya po yan po ay ating gagawin. At kung gusto niyo naman pong tumulong sa ating programa, ay welcome po ang inyong mga donations, no? Kasi po ito ay self-supporting ministry, no po? At ang tangi pong magsusurvive po ang ating programa sa pamamagitan lamang po ng tulong ng mga kapatirang kagaya po ninyo. Kahit po kayo ay kahit anong denomination, basta kinilos ng Panginoon ang inyong puso na tumulong sa ministry nito, maging bahagi kayo ng ministry na ito, ay maganda po at makakatulong. Tama yan. Sapagkat darating ang time po, mayroon po kaming mga plano ni Brother Robert na kung loloobin ng Panginoon ay magkaroon tayo ng video. Kailangan natin ng video rito, Brother Video. Robert. Darating Tama ang yan. time kung gusto niyo na kung meron kayong second hand na video dyan. Mas para makita ang itsura ng Brother Ronald. Sino ba ito nagsasalitang ito? Oo, sino ba yan? Ang maingay na yan. At si Brother Robert din, syempre makikita tayo. At syempre, iba kasi ngayon visual ngayon, age tayo ngayon. Oo ano? nga. Mas napapakinggan, mas napapanood, mas gusto nila. Mas gusto nila. Oo, Oo. kasi may emosyon. At ganun din po sa inyong mga financial na tulong, andun po sa aming website, sa backtothescriptures.webs.com, punta po kayo dun sa donate page, andun po yung aming bank account. Nandun po. Na pwede kong kayo maghulog doon or through yung tinatawag nating PayPal. PayPal or online. Kaya po, sa gabing ito ay tayo po ay yung Siguro may pahabol pa akong sige, babatiin. Si nakalimutan ko si Palaraw family. Oo nga pala. Oo. Palaraw couple, no? Kasi medyo nagka-problem yung kanyang lip, si Oo nga Sister daw. Ena. So Naku, doon po sa pagaling mga nais ding maghandog ng kanilang awitin, ay welcome po kayo, makipag-ugnayan lang po kayo sa aming dalawa ni Brother Ronald kung nais nyong umawit. Mga singers para maganda ang paglilingkod natin sa Panginoon. Yes. Oo. Okay. Alright, tayo po ay mananalangin. Tayo po ay manalangin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan. Kami muli ay nakapaglingkod sa inyo. Ingatan niyo po ang aming mga tagapakinig at basbasan siya ng katotohanan ang kanilang napakinggan ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
in humble